Mga kamaster, ito meron na naman kaming gagawin dito. Bali ano to siya, 4 ton na na floor stand. Ang problema nito mga kamaster is pag umaandar yung kompresor, ang grabe ang lakas ng ingay niya. Tapos ang taas ng amperahe, tapos bumabagsak yung pressure ng suction. Kasi papakita ko sa inyo mga kamaster. Yan, umandar yung kompresor mga kamaster, marinig niyo yung tunog ng compressor ngayon maya maya. Kaandar ng compressor Yan, nakikita yung mga master yung tunog ng compressor. Tapos yung amperahe niya taas, yan, nasa 28. Tapos yung max niya dapat 17 lang. Tapos nakita niyo yung PSI dito, bumabagsak siya. Yan, nagka-vacuum siya yung system. Yan, makikita niyo yung tunog mga master, yan. Parang may pumipitik sa ilalim ng compressor, di ba? Tapos maya-maya yan, mamamatay. Kasi ang taas ng amperahe. Yan, nakita nyo, nasa 30 na. Yung max niya dapat is nasa 17 lang. Yan, babagsak yan. Hanggang dito lang yung PSI ng suction. Yan, parinig nyo mga kamaster yan. Grabe ang ingay niya. Yan. So, ko sa inyo mga kamaster, turo ko sa inyo kung ano yung gagawin namin dito. Papalitan namin yung parts na yun sa loob. So, makita nyo yung nag-yellow na yan. Yan. Yung sa itaas niyan, yung papalitan namin. So yung mga master, bubuksan natin to kasi nasa loob yung yung parts na kailangan palitan natin. So binuksan na natin yung cover mga master. Ito yung papalitan natin mga master. Ito. Yan. Ito yung orifice tube, pwede throttle. Yan. Ito yung yung iba naman sinasabi na check valve daw. Yan. Ito yung papalitan natin. Okay mga master, yan. Ito yung papalit namin. Yan, yung bago na to. Yan. Kung may tanong kayo na kung pwede mo mabaliktad-baliktad to, may number pala to siya mga master. Yan, may number siya. Yan. At saka yung size dito ng butas, at saka dito sa kabila, hindi sila magkaparihas, magkaiba sila. So, hindi mo siya pwedeng ibaliktad. Kasi plug and play lang to eh. Pag kinabit namin tong bago doon, lagyan namin yung luma, tapos kabit namin to, plug and play lang siya. Yan. Mabilis lang siya ikabit din. Ang nangyari kasi nitong unit na yun, medyo natagalan kami nag-release ng pressure niya kasi ang maintenance kasi nila rito is yung ibang lahi. Kala nila kulang lang yung refrigerant kasi ang nangyari kasi pag umaandar yung unit is nagba-vacuum siya. So ang ginagawa nila, karga sila ng karga. Tapos yung unit na puno ng refrigerant na overcharged na siya. Kasi hindi nila napansin, itong pala is nagka-problema na. Nagbara na yung ilalim niya. Yan. Kasi ito siya mga master, yan yung orifice. Parang naging siyang parang siyang expansion valve, para din siyang capillary. Yan. Ito yung gamit niya. Tapos yung loob nito mga master, may strainer din to. Kaso hindi masyado kita yan sa ilalim. May strainer yan. Dito sa kabila ganun din, may strainer din to. Kaya yun master, baka maka-encounter din kayo na ganun ang problema. Mataas yung amperahe, tapos yung suction niya, yung PSI niya is nagba-vacuum. So yun, doon na kayo titingin kayo either expansion valve or capillary or ganito yung orifice tube. Yan. So, baka maka-encounter lang kayo, at least alam niyo na, magkakaroon din kayo ng idea. Kasi sa totoo lang kasi dati nagka-trouble kami ng ganitong problema. Akala namin is ang problema yung power supply kasi nag-iiba yung tunog ng may compressor eh. So akala, lalo na generator yung nila, yung power supply. So ang sabi namin isang problema yung power supply nyo. So dahil nagtaka din kami kasi bakit yung ibang unit okay naman yung andar. So dito namin nalaman na nung nag-try kami, pinalitan namin ito, yun pala ang problema. Ito. After namin nakabitan ng bago, gumana na siya ng maayos. Okay, so magpalit muna tayo mga master kasi medyo ayos na yung system yan, kasamahan mo. Okay, so tatanggalin na natin yung luma dun mga master. Yung orifice na yan, tanggalin na natin yung luma. Ayan, tanggalin natin yung luma.
natin tong bago. Kabit natin to. Yung bago. Okay, kinabit na natin yung bago. Ayan, tubig para hindi malusaw yung strainer sa ilalim. Okay. Yung mga master, so after natin malagay na yung bago, yun. Yung bago na yun, ito yung luma. So observe natin, paanda rin naman yung unit ngayon. Okay mga master, okay, normal na siya. Normal na yung PSI niya. Hindi na siya nagbabacuum, kanina nagbabacuum eh. So wala na siya, tsaka ito, kita nyo nagmumoist na siya oh. Malamig na rin. Malamig na rin siya, tsaka ang pirahe niya nasa 19 kasi medyo mainit na ngayon dito eh. So goods lang yan, yung buga niya, normal lang din yung init ng buga. Yan. So yun na mga master, na ginawa namin, nagpalit lang kami ng orifice tube. Yan, ito. Ito yung pinalit namin, goods working good na siya. Kasi kanina, narinig nyo naman yung di ba, yung tunog. Parang sasabog yung compressor kasi nababara yung system niya. Yan, narinig nyo naman ngayon, walang okay lang yung tunog niya, normal lang, di katulad kanina na grabe, parang sasabog yung compressor. So yun mga masyado, thank you for watching, ingat lagi din lang, baka may maka-encounter din mga ganung problema.